The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy. Isang nakakangamba na pangyayari ang maaring mangyari, mga kaibigan, sa taong ito ay ang nagbabadya na World War III, na kung saan binabanggit ni Albert Einstein na hindi niya alam kung ano ang mga gagamitin ng mga armas sa World War III. Pero ang alam niya sa World War IV ay ang mga tao ay gagamit ng mga sticks bilang weapon. Ibig sabihin, malaki ang pinsala na pwedeng epekto ng World War III. At ang pinangangambahan ngayon ay ang kinatatakutan na nuclear war. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa pag-umpisa ng bagong taon, patuloy na lumalaki ang mga existential na panganib na idinudulot ng mga armas na nuklear. Isang mahalagang bahagi sa pag-unlad kung ang isa o higit pang mga hamon sa nuklear sa kasalukuyan ay sisiklab sa isang malupitang krisis. Maguguho ang sistema nang hindi nagpaparami o higit pa ay ang resulta ng eleksyon para sa Pangulo ng Estados Unidos. Paano harapin ng mananalong kandidato sa 2024 ang hamon ng nagpabagong ari ng mga hamon na may kinalaman sa mga armas na nuklear? Mahirap isalaysay, ngunit ang mga record at patakaran ng mga pangunahing kandidato na si Pangulong Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump ay nagbibigay ng mga sinyalis. Isa sa mga pangunahing responsibilidad ng sinumang commander-in-chief ay ang iwasan ang pangyayaring maaring magdulot ng digmaang nuklear sa Russia dahil sa kanilang gera sa Ukraine at sa China dahil sa kanilang mga reklamo sa Taiwan. Isa sa mga senyas ng mga konfrontasyon na pamamaraan ni Trump ay nangyari noong 2019 nang sa isang pagpupulong ng mga opisyal mula sa 5 mga bansa na may armas na nuklear na kinikilala sa ilalim ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT, inihain ng China ang isang joint statement na nagsasaad na ang isang digmaang nuklear ay hindi maaring manalo at hindi dapat ipaglaban. 2 taon pagkatapos, nagtagumpay ang mga opisyal ng Administrasyong Biden na hikayatin ang grupo na muling ipahayag ang Reagan-Gorbachev Maxim na ito na unang ipinahayag noong 1985. Simula noon, ang buong puweras ng atake ni Russian President Vladimir Putin sa Ukraine at ang mga banta ng paggamit ng nuklear ay nag-angat ng pangangambang magkaroon ng digmaang nuklear. Sa kanyang kredito, hindi naglabas ng mga nuklear na counter-threat si Biden at sumuporta siya sa Ukraine sa kanilang pakikipaglaban para pigilan ang pagsalakay ng Russia. Noong 2022, sumali rin si Biden sa mga leader ng Group of 20 States sa pagdeklara na ang paggamit ng mga armas na nuklear at ang mga banta ng kanyang paggamit ay hindi maaring tanggapin. Nang mas maaga pa, bago maging malubha ang nuklear na retorika ni Putin, nakikipag-engage si Trump sa nakakabahalang pagsusumpa sa North Korean leader na si Kim Jong-un noong 2017. Ang kanyang mga banta ng pagpapakawala ng apoy at galit laban sa Pyongyang ay nagpalala ng tensyon sa Korean Peninsula at nagbibigay ng isa pang sinyalis kung paano siya maaring kumilos sa isang krisis sa China, North Korea o Russia sa pangalawang termino. Ang epektibong pamumuno ng Estados Unidos sa arms control ay magiging kritikal upang maiwasan ang isang nakakabahalang 300 na karera ng armas pagkatapos ng pag-expire ng New Strategic Arms Reduction Treaty sa taong 2026, habang ang deadline ng unang expiration ng kasunduang ito noong Pebrero 5, 2021 ay natapos na. Tinanggihan ni Trump ang simpleng ekstensyon ng kasunduan at mas binigyang pansin ang hindi tagumpay na pagsisikap na mapasali ang China sa Russian-US arms talks. Iniwan nito ang papasok na Administrasyong Biden ng ilang araw lamang para makipagsundo sa Kremlin upang palawigin ang kasunduan ng 5 taon at nagawa ito. Noong Hunyo 2023, inihayag ng Administrasyong Biden ang mga usapan sa Russia nang walang mga prekondisyon tungkol sa isang bagong post-2026 nuclear arms control framework. Hanggat may gera sa Ukraine, ang pinakamahusay na resulta ay malamang na isang simpleng kasunduan na naglalaman ng pangako ng parehong panig na mananatili sa ilalim ng kasalukuyang limitasyon na 1,550 deployed strategic warheads hanggang sa may kompleto ang mas pangmatagalang framework.
Nagtangka rin si Biden na makipag-usap tungkol sa pagbabawas ng panganib ng nuklear sa China na patuloy ang pag-angat nito simula noong panahon ni Trump noong Nobyembre. Nagkaroon ng unang usapan sa maraming taon ang mga senior na opisyal ng China at Estados Unidos. Samantalang patuloy na lumalaki ang kakayahan ng lider ng Iran na mag-produce ng weapon-grade uranium bilang tugon sa desisyon ni Trump noong 2018 na mag-withdraw ng unilateral mula sa 2015 Joint Comprehensive Plan of Action at ipataw ang mas matindi pang mga sanctions ng Estados Unidos upang pwersahin ang Tehran na makipagnegosasyon ng isang bagong kasunduan. Ngayon nagbabanta silang mag-withdraw sa NPT kung ang Estados Unidos o iba pang miyembro ng United Nations Security Council ay mag-reinstate ng international sanctions laban sa Iran. Ang mga pagsusumikap ni Biden na ibalik ang mutual compliance noong 2015 deal ay naipit ng mga hinihingi ng Iran sa mga bagay sa labas ng nuclear file at mga tensyon sa giyera sa Gaza. Ang pag-void ng mas matinding krisis hinggil sa programa ng Iran sa nuklear ay mangangailangan ng mas mabisa at masaliksikang diplomasya mula sa Estados Unidos. Si Kim ay nagtaas ng kanyang North Korean nuclear at missile development at itinaboy ang alok para sa usapin sa Washington mula noong disastrous na 2019 Hanoi Summit, kung saan tuwirang tinanggihan ni Trump ang alok ni Kim na tanggalin ang Yongbyon Nuclear Complex sa kapalit ng limitadong relief mula sa mga sanctions at pagkatapos ay umalis sa pulong. Ang muling pagsasanib pwersa ng mga usapan sa pagkontrol sa weapon program ng North Korea ay mangangailangan ng muling pagsasaayos ng approach ng Estados Unidos. Lumalaki rin ang pangamba hinggil sa posibleng pagbabalik ng nuclear testing. Hindi nakakatulong ang administrasyong Trump noong 2018 nang ideklara nito na hindi nito nais na ratipikahan ang Comprehensive Test Ban Treaty at noong 2020 nang pag-usapan ng senior na opisyal ni Trump ang pag-resume ng explosive testing upang i-intimidate ang China at Russia. Sa kabilang banda, itinaguyod ni Biden ang suporta ng Estados Unidos para sa kasunduang ito at inihayag ng kanyang team ang technical na usapan hinggil sa mga confidence building arrangements sa mga dating test sites ng China, Russia at Estados Unidos. Karamihan sa mga Amerikano ay hindi bumoboto batay sa posisyon ng mga kandidato hinggil sa mga armas na nuklear, ngunit sila ay may kamalayan sa malalim ng pangamba hinggil sa mga panganib ng nuklear. Isang 2023 National Opinion Survey ay nakakita ng malalaking karamihan na naniniwala na ang mga armas na nuklear ang pinakamalamang na existential na banta sa sangkatauhan. Sa 2024, ang mga approach ng mga kandidato sa mga panganib na ito ay dapat pagtuunan ng mas masusing pagsusuri kaysa karaniwan. Ang pamumuno ng Pangulo ay maaaring maging ang pinakamahalagang faktor na magtatakda kung tataas o bababa ang panganib ng nuclear arms, raising, proliferation at digmaan sa mga darating na taon. Kaibigan, hindi natin kontrol ang mga bagay-bagay na ito. Ngunit isa lang ang may kontrol nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Isaiah 55 verse 8-9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Kaibigan, hindi natin alam kung anong mangyayari sa taong ito at kung paano iikot ang mga pangyayari, ngunit isaalang-alang natin na mas alam ng ating Panginoong Diyos kung ano ang nararapat sa atin. Hindi niya tayo bibiguin at hindi niya tayo papabayaan. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami pulubos Panginoon na nagtitiwala sa inyo sa anumang mangyayari Panginoon sa taong ito. Hindi po namin alam kung sino ang uupo na presidente ng United States of America, ngunit ang kalooban niyo po nawa Panginoon ang mangyari. Gabayan kami Panginoon na magtiwala lagi sa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Salamat Panginoon sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.